Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po. Magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us, to the bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ano yung mga upuan, kung malinis na ba yung ilalim ng upuan? Ayusin ang linya ng upuan. Maaari nang maupo. So bago ang lahat, magtatanong muna ako ng liban. Tapos na. So ngayon may inihanda akong activity para sa ating motivation. Ngayon may mga inahanda akong mga picture dito. Ididikit ninyo kung ang pakasunod-sunod ng baka mula sa pagsanggol hanggang sa paglak nito. Maliwanag? Opo. Sino gustong sumagot? Taas ang kamay. Ako po. So, Scarlett. Sunod. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon, iti-check na natin kung tama yung mga sagot ninyo. Una, ano kaya to? Baby. Sanggol. Tama na, ito ang una natin, yung sanggol pala ang bata. Pangalawa, tama kaya? Hindi po. Opo. Oh, ano dapat yung sagot niya? Ito. So, ang pangalawa na nagagawa ng bata is yung gumagapang siya. At ang pangatlo naman is yung kumakain na siya ng cereal. So, tama na yung nilagay natin. Ang pang-apat, natututo na yung bata ng maglakad. At ang pang-apat naman, ay pang-lima, ito naman yung Natuto na siya na magsulat. nag-aaral siyang magsulat sa bahay. At ang last, yung
ko sa ngayong araw ay tungkol sa Aking kwento. ang aking kwento. Narito ang mga layunin natin. Layunin. Una, natutukoy ang mga mahalagang pangyayari sa buhay simula isilang hanggang sa kasalukuyang edad. Pangalawa, nakikilala ang timeline at ang gamit nito sa pag-aaral ng buhay hanggang sa kanyang kasalukuyang edad. At panghuli, ipakikita sa pamamagitan ng timeline at iba pang pamamaraan ang mga pagbabago sa buhay at mga personal na gamit mula noong sanggol hanggang sa kasalukuyang edad. Naiintindihan ba? Opo! Ngayon naman, meron ako yung nihandang kwento. Alam mo ba ang kwento ng iyong buhay? Hindi po. Sino nakakalam ng kwento ng iyong buhay? Taas ang kamay. Isa lang. Alam mo ba ang kwento ng iyong buhay? Opo! Handa na ba kayong makinig? Opo! Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Opo! May hinihanda akong kwento. Gusto niyo pong makarinig ng kwento? Opo! Okay. May kwento ako para sa inyo. Ikukwento ko sa inyo ang kwento ng kambal na sina Noel at Ana. Isinilang si Noel at Ana noong March 19, 2015. At magkasabay silang isinilang kasi sila ay kambal. At masayahin silang mga bata at palaging nakangiti. Kaya naman palaging natutuwa ang kanilang magulang sa kanilang dalawa. Dito sa larawang ito makikita na isang taong gulang na si Noel at Ana. Noong isang taong gulang nila ay dito ay marunong na silang gumapang at nagpupumilit na ring tumayo. Ano nga marunong na silang? Tumayo. Gumapang at nagpupumilit na rin. Tumayo. Okay, magaling. Dito naman ay 2 taong gulang na si Noel at Ana. Makikita dito na sila ay marunong nang tumayo at humakbang at maglakad habang sila ay inaalalayan ng kanilang magulang. Dito naman ay 3 taong gulang na si Noel at Ana. Dito ay kaya na nilang maglakad mag-isa, kaya na din nilang tumalon, tumakbo at maglaro mag-isa. Sa inyong palagay, nararanasan niyo rin ba ang nararanasan ni Noel at Ana? Opo! Okay. Marunong na din kayong tumalon, maglakad at maglaro nung kayo ay 3 taong gulang, di ba? Opo! Mahusay. Dito naman ay 4 na taong gulang na. Ano nakikita niyo sa larawang ito? Laruan! Maglaro. Sina Noel at Ana ay marunong na ding maglaro. Makikita sa larawan na kaya na nilang gumawa ng mga munting gawain tulad ng pagliligpit ng laruan nila pakatapos maglaro. So kayo, kaya nyo na rin bang magligpit pakatapos nyo maglaro? Opo! Very good! Sa ganitong paraan ba ay sa tingin ninyo nakakatulong na si Noel at Ana sa kanilang mga magulang? Opo! Sa paanong paraan? Nagliligpit ng laruan. Nagliligpit na sila. Imbis na yung magulang nila ang magligpit, sila na yung gumagawa. Kaya napaka-very good ni Noel at Ana. Dito naman ay 5 taong gulang na. Dito ay nagsimula na silang mag-aral. 5 taong gulang, nagsimula na sila mag-aral. Sila ay nasa kindergarten na. Natuto na silang magbilang at magsulat. So, tandaan nyo ha, si Noel at Ana ay nagsimula na mag-aral noong 5 taong gulang.
taong gulang na si Noel at Ana. Paglipas ng isang taon, 6 na taong gulang na sila, handang-handa na silang matuto, magbilang, magsulat, at magbasa. Pumasok na sila sa paaralan bilang nasa unang baitang o grade 1. Gusto niyo ba ang kwento ng kambal na si Noel at Ana? Opo! So ngayon, meron ako ditong nihandang katanungan. Una, ano ang pangalan ng kambal? Ana. At Noel, Ana. Ana at Noel. Noel. Ano kaya ang kaya na nilang gawin noong sila ay taong gulang na? Nagagapak at nagpupumilit ng Very good! So, pang-tatlo naman ay, ilang taon na sila nung nagsimula silang mag-aral? Ilang taon? Yung kindergarten na sila. 5. Very good. So, nagbabago ba ang pangyayari sa buhay ng kambal? Opo! Paano niyo nasabi na nagbabago ang pangyayari sa buhay ng kambal? Babago po ang edad. Nagbabago ang edad. Ano pa? Pati na rin ang kanilang mga kasuotan. Nagbabago rin ang kanilang kasuotan dahil lumalaki na sila. Pang-5, sa iyong palagay, ang mga nararanasan ni Noel at Ana ay nararanasan niyo rin? Opo! O, nararanasan niyo ito dahil kayo din ay isang bata na tulad din ni Noel at Ana. Maliwanag? Opo! Mga mahalagang pangyayari sa buhay ng bawat batang katulad ninyo, may kinalaman ng mga ito sa inyong paglaki, simula ng kayo ay isilang hanggang sa kasalukuyang edad. Nakakaranas ka rin ng pagbabago sa iyong pisikal na anyo at nagbabago rin ang kaya mong gawin. Ang timeline ang tawag sa mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Nag-iiba ang mga pangyayari sa iyong buhay habang ikaw ay lumalaki. So yung ginawa natin kanina is example ito ng timeline na kung saan nakikita natin yung may guhit at may mga nakalagay kung anong una, pangalawa, pang-tatlo, pang-apat at pang-huli. So tinatawag itong timeline. At ang pagbabago naman ang tawag sa pagkakaibang nagaganap sa iyo habang lumalaki. Halimbawa, mga gamit noong sanggol ka pa lamang. Ito yung ginagamit ng mga bata nung sila ay sanggol pa lamang. Makikita dito yung dede, yung mga pangbatang sinusuot ng mga sanggol. At ngayon, nagbabago na ang ating ginagamit na mga damit. Dahil lumalaki na kayo. So si mga ginagamit niyong mga damit nung sanggol pa lang kayo ay hindi na to kakasya. Kaya ito na ang ginagamit ninyo habang lumalaki kayo. Pangalawa, ang ating pangangailangan. Habang dumadagdag ang ating edad, ay nag-iiba din yung mga pangangailangan natin. Tulad ng mga gamit natin sa paaralan, gamit natin sa pang-araw-araw, at mga kinakain natin ay nagbabago rin. At ang panghuli naman ay edad. Taon-taon, dumadagdag yung edad natin. Di ba, dati 0, sanggol pa lang kayo, ilang buwan pa lang. Ngayon, ilang taon na kayo? 6. Dahil grade 1 kayo, 6 na taong gulang na kayo ngayon. May mga bagay din na nananatili o hindi nagbabago tulad ng pangalan ninyo at kapanganakan o yung birthday. Di ba hindi naman nagbago yung pangalan nyo nung simula nung isnilang kayo hanggang ngayon? Ikaw, ano nga yung pangalan mo?
Yes po. Skyler, di ba hindi naman nagbago yung pangalan mo? Ang kapanganakan or birthday ay hindi rin ito nagbabago. So, kailan nga yung birthday mo? July 30, 2016. Very good, alam mo. So, halimbawa nito, yung pangalan ko, Jessica May S. Aberientos, March 19, 2004, na kung saan hindi ito nagbabago kasi simula nung ipinanganak ako hanggang ngayon ay ito pa rin yung pangalan at birthday ko. Maliwanag? Opo. So, sino ngayon ang nakakaalam ng pangalan ninyo? Lahat naman, di ba? O ang birthday nyo, alam nyo naman, di ba? Opo. Very good. Ngayon naman, tatalakayin natin ang kwento ng iyong buhay. Una, ito yung kapanganakan mo, na kung saan napakasaya ng mama at papa mo dahil ipinanganak kayo. O ipinanganak ka. Pangalawa, gatas mula sa inyong ina. Ang gatas na nakukuha nyo sa inyong ina ay yun yung yun yung unang pagkain na kinakain o ininom nyo nung kayo ay bata pa lamang. Sunod, makikita sa larawan na kayo ay natututong ng gumapang. Dahil dumadagdag din yung buwan o taon nang simula nung kayo ay isilang. Sunod, kasabay ng pagtubo ng inyong ngipin, ay natututo na din kayong kumain. Hindi na lang puro gatas mula sa inyong ina ang inyong kinakain o iniinom dahil nagkakaroon na kayong ngipin at natututo na din kayong kumain ng iba pang mga pagkain tulad ng biscuit or mga cereals. At dito naman ay ang kaarawan mo. Ang kaarawan mo, yung first birthday mo ay isa sa pinaka-importante at masayang pangyayari sa buhay mo dahil ito yung unang taon na kaarawan mo. At pinaghahandaan to ng iyong pamilya or magulang dahil unang kaarawan mo to. At ngayon naman ay ganap ka ng bata. Nakakatayo ka na, nakakalakad ka na, at ganap ka na talagang isang bata. At lumipas ang ilang buwan o taon ay nagkaroon ka na ng mga kaibigan. Mga kaibigan at kalaro, pwede mo din itong makilala sa palaruan o sa kapitbahay o sa paaralan. At ang last, natututo ka ng magbasa, magbilang dahil pumapasok ka na sa paaralan. Madami ka nang matututunan dahil ikaw ay nag-aaral na. Tulad ninyo ay narito kayo dahil gusto nyo matuto at makikinig kayo sa inyong guro. Naiintindihan ba? Opo. So may mga katanungan ako sa inyo kung talaga bang nakinig kayo sa akin. Tungkol saan ba ang paksa natin ngayon? Tungkol saan ang ating paksa ngayong araw? Ang aking kwento. Ating kwento, very good. Itinalakay natin ang iyong buhay sa pamamagitan ng timeline at ang mga literato. Ikinuwento ko din sa inyo ang kwento ni ang kwento ng kambal na sina Noel Noel at Ana. So, bakit kaya mahalaga na alam ninyo ang inyong pangalan at ang kaarawan ninyo? Bakit kaya mahalaga to? Bakit mahalaga na alam nyo ang inyong pangalan at kaarawan? Para po mag-istada ako ng ibang tao. So, para makilala ka ng iyong kaibigan o ng mga tao. Siyempre, pag wala kayong pangalan o wala tayong pangalan, hindi natin makikilala kung
yung tinutukoy ng isang tao dahil hindi natin alam yung pangalan nila. Mahalaga rin na kailangan nating malaman kung ano ang ating kaarawan dahil para mabilang or malaman natin kung ilang taon na tayo at ma-celebrate natin ito. Dahil ang kaarawan ay isa sa pinaka-importanting pangyayari sa ating buhay. Dadako na tayo sa pagtataya. May inanda ako ditong sasagutan ninyo. Panuto, isulat ang check kung tama ang sinasabi ng pangungusap at X naman kung mali. Isulat ninyo ang inyong sagot sa inyong papel. Babasahin ko at isusulat ninyo sa papel. Number 1, lahat ng bata ay nakakaranas ng pagbabago. Tama o mali? Isulat ninyo sa papel ang inyong sagot. Number 2, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa buhay. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa buhay. Pangatlo, hindi dumadaan sa pagiging sanggol ang mga bata. Hindi dumadaan sa pagiging sanggol ang mga bata. Pang-apat, habang lumalaki ang bata, hindi nagbabago ang kanyang itsura. Habang lumalaki ang mga bata, hindi nagbabago ang kanyang itsura. Pang-5, magkakaiba ang pangyayari sa buhay ng mga tao. Magkakaiba ang pangyayari sa buhay ng mga tao. Tama o mali? Tapos na po, ma'am. Lahat. Hindi na ako makapit. Pang-anim, mahalagang malaman mo ang kwento ng iyong buhay. Tama o mali? Pang-7, hindi mahalagang pangyayari ang iyong kaarawan. Hindi mahalagang pangyayari ang iyong kaarawan. Tama o mali? Pang-8, ikaw ay mahalaga sa iyong pamilya. Ikaw ay mahalaga sa iyong pamilya. Pang-9, ang timeline ang tawag sa mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Ang timeline ay tawag sa mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Tama o mali? At panghuli naman, nagbabago ang ating kagamitan, kakayahan at pangangailangan. Tama o mali? Tapos na ba ang lahat? Tapos na po. Punta na po, ma'am. Ipagpalit ang inyong mga papel sa inyong katabi. Ngayon naman, iti-check natin ang inyong mga sagot. Number 1, sinong gustong sumagot? Number 2. Pangatlo. Pang-apat.
pagbabago? Tama! Lahat ng tao ay nakakaranas ng pagbabago sa buhay. Pangalawa, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa buhay. So, may iba-iba tayong kwento sa buhay. Ang bawat tao ay may iba-ibang storya ng buhay. Tama. Pang-tatlo, hindi dumadaan sa pagiging sanggol ang mga bata. Mali. Dahil ikinuwento ko na din kanina sa inyo na ang bata ay nagsisimula sa pagiging sanggol hanggang sa paglaki. So, mali. Habang lumalaki ang bata, hindi nagbabago ang kanyang itsura. Tama, mali ang inyong sagot dahil ang bata ay nagbabago ang itsura kapag lumalaki na. Panglima, magkakaiba ang pangyayari sa buhay ng mga tao. Tama. Mahalagang malaman mo ang kwento ng iyong buhay. Nararapat lamang na alam natin kung ano yung kwento natin. Hindi mahalagang pangyayari ang iyong kaarawan. Mali. Dahil ang kaarawan ay isa sa pinaka-espesyal at mahalagang pangyayari sa buong buhay natin. Dahil isang beses lamang yan sa isang taon. Ikaw ay mahalaga sa iyong pamilya. Tayong lahat ay mahalaga. Ang timeline ang tawag sa mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Diniscuss ko na kanina ang ibig sabihin ng timeline, kaya tama. At ang huli, nagbabago ang ating kagamitan, kakayahan at pangangailangan. Habang tayo ay lumalaki, tumatagdag yung ating kaalaman at nagbabago ang ating kagamitan habang tayo ay lumalaki dahil lumalaki at tumatangkad din ang ating physical na anyo. Kaya tama. So, palakpakan ng iyong mga sarili. Sino ang tamang sagot? 10 tamang sagot. Siyam! Very good! Palakpakan ng iyong sarili. Basa niyo sa akin. Nakawalo. 7. 6. 5 pababa. Dadako na tayo sa takdang aralin or assignment. Panuto, sa kulong ng iyong magulang o nakakatanda sa iyo, magdikit ng mga larawan na nagpapakita ng mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Mula nung kayo ay isinilang hanggang ngayong kasalukuyang edad. Ilagay sa gilid ng kahon kung ilang taon ka noong nangyari ang nasa larawan. Gawin ito sa long size band paper. Naiintindihan ba? Gagawa kayo ng parang timeline. Ididikit niyo yung mga larawan. Hihingi kayo or kukuha kayo ng mga larawan ninyo at ididikit niyo ito sa long size band paper at lalagyan niyo kung ilang taon kayo noon. Maliwanag? Opo! So, magsitayo na ang lahat at tayo ay mananalangin. And then, Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love to makes me hear, ever this day to at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. And the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen.